Hindi ko pinahalatang gusto ko rin ang nais niyang mangyari at nasasabik din akong masarili siya dahil lagi na lang kaming nagpipigil na dalawa. Tao lang ako at tulad ng iba, may karupukan din akong tinatago. Kaya halos pigilin ko ang paghinga ko ng malalim. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil parang gustong gusto ko nang mahiga sa kamang kinauupuan namin dahil parang nanghihina ako sa ginagawa niya. Gusto kong ipikit ang aking mga mata at damhin ang mga halik niya. Do you know, nahirap na akong pigilin ang sarili ko at halos gabi-gabi na lang na sumasakit ang aking puson sa kapipigil sa gusto kong gawin. But this time, I make sure that I bring you to heaven, na tayong dalawa lang ang babiyahe patungo roon. So be ready, honey. Brace yourself and feel me. Alas niya at sinakop na niya ang mga labi ko. Matapos ang mainit na sandaling aming pinagsaluhan ay kinabig niya ako pahiga sa malapad niyang dibdib na may mga nakalatag na pinong balahibo. Namumutok din ang muscles niya dito. Dama ko din ang bilis ng tibok ng puso niya. Tulad ko, halos maubos ang aking lakas sa ginawa namin. This is what I've been waiting for. My first and best sex experience I ever had. My first with a man I secretly love. He complete me as a woman. Palihim na napangiti si Amara dahil sa sayang nag-uumapaw sa dibdib niya. May hapdi man siyang nararamdaman pero baliwala lang iyon kung ibabase sa galak ng puso niyang nakaniig ang binatang matagal niyang pinagpapantasyahan. Banayad niyang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng dalaga upang pawiin ang nadadama nitong sakit sa pagtanggap sa kalakihan niya. Alam niyang nahirapan ito kanina. Kita niya sa mga mata nito ang sakit na nararamdaman pero wala siyang magagawa kung hindi ipagpatuloy ang nasimulan na niya dahil hindi na niya kayang magpigil at baka ikabaliw na niya. Alam niya, kailangan lang niyang sanayin ng dalaga. And soon, baka nga pasalamatan pa siya nito dahil sa foreign size na minanapan niya sa lolo niyang Breton. Pinagmasdan ni Kate ang maamong mukha ni Amara na payapa nang natutulog. Alam niyang napagod niya ito ng husto. Nakaawang pa ang mapupula nito mga labi na ikinainit na naman ang katawang lupa niya. Para kasing nangiengganyo itong halikan niya. Madalas niya itong nakawan ng halik sa kalaliman ng gabi pag nagigising siya. Buti at hindi siya dito nahuhuli. Pero ngayon, pwede na niya itong halikan anumang oras niyang gustuhin. Pinaglandas niyang isang daliri sa mapulang labi nito. Nasa unang kita pa lang niya, dito ay may kakaiba na siyang nadarama. Hanggang sa lumalim pa iyon nang makasama niya ito sa iisang bahay. Pinagkatiwalaan siya nito at inalagaan noong halos hindi siya makalakad. Binigyan ng pag-asang mabuhay ng marangal. Kung hindi nangyari ang aksidente, baka nasa lansangan pa rin siya ngayon. Nagpapalaboy-laboy. Kahit papaano, malaki pa rin ang utang na loob niya sa dalaga, kaya sisikapin niyang matumbasan lahat ng paghihirap at sakripisyo nito sa kanya. Balang araw, ibabalik niyang lahat ng paghihirap nito sa kanya. Magtiwala ka lang sa akin at wag na wag kang magbabago, wag kang bibitiw. Piping bulong niya sa isipan habang pinagmamasdan niya at kinakabisa ang magandang mukha ng dalaga. Banayad niyang idinampi ang mga labi sa mga labi ng dalaga. I love you, honey. Bulong niya dito at umayos na ng higa, kasunod ng pagpikit ng kanyang mga mata. Kailangan na niyang matulog dahil may pasok pa siya sa gym nila bukas. Nalimpungatan si Amara at kinusot-kusot ang mga mata at nang makita na bukas na ang bintana, nabigla pa siya dahil tirik na ang haring araw. Kaya kaagad siyang bumangon pero napahiga siyang muli dahil sa sakit ng buong katawan niya. Para siyang maghapong nakipagtakbuhan. At nang maalala ang nangyari, may ngiti sa labing din naman niya ang dibdib kung may pagsisisi ba siyang nadarama. Pinakiramdaman din niya ang sarili dahil alam niyang kusa siyang nagpaubaya sa binata. Tinanggap niya ng buong puso ang bawat ritmo ng katawan nito. Ang bawat haplos at dantay ng mga kamay nitong nagbibigay ng kakaibang sensasyon sa kanya at tinutugon niya ng walang inhibition.
Damang-daman niya kung paano siyang ingatan nito pero talagang halos hindi siya makahinga sa laki nitong pumupuno sa kanya. Kaya halos ipagsigawan niya ang pangalan nito kagabi sa bawat indayog ng katawan nito sa ibabaw niya. Ilang beses din siya nitong dinala sa langit ng kaligayahan. Hindi na nga niya mabilang kung ilan at hindi siya nito tinigilan hanggat may lakas pa siya. Pero si Kate, parang hindi nauubusan ng lakas at walang sawang ipinaghele siya sa dagat ng kaligayahang walang kapantay. Finally, you're awake. Isang baritonong tinig ang nagpalingon sa kanya sa may pinto. Ni hindi niya naramdamang bumukas ang pinto dahil sa pagbabalik alaala niya tungkol sa nangyari sa kanila ng binata kagabi. Are you alright? Tugtong pa nito at ginawaran siya ng magaang halik sa labi. Iniangat niya ang katawan para sana bumangon pero nahirapan siya dahil sa sakit ng katawan niya. Lalo na ang gitnang bahagi. Kaya agad siyang tinulungan ng binata. Are you sore? Down there? Anas dito sa kanya na ikinasimangot niya. Ano ba sa palagay nito? Kita na nga sa mga kilos niyang nahihirapan siyang maglakad ng tuwid. Mag-CR lang ako. Usal niya at dahan-dahang tumayo. Kaya agad siya nitong binuhat at dinala sa loob ng CR. Ako na, kaya ko namang maglakad. Sabi niya dito dahil nahihiya pa rin siya kay Kate. Na, hindi ka nga makagalaw na maayos? Singhal nito. Kailangan mong magpakalakas para may laban ka ulit mamaya. Pang-aasar pa nito sa kanya. Ako na, lumabas ka na. Kaya ko ng sarili ko. Saad nito matapos siyang iupo sa toilet bowl. Ngayon ka pa, mahihiya sa akin? Nakita ko ng lahat yan. Wala ka nang itatago pa sa akin. Pang-aasar pa nito na ikinainit ng mukha niya kaya nahampas niya ito sa braso. Tumigil ka na nga. Kasalanan mong lahat ng ito eh. Asik nito sa kanya. You're cute when you're blushing, honey. Natatawang usal ni Kate at kinabig pa siya sa dibdib nito at kinintala ng halik sa tuktok ng ulo. Okay, dito lang ako sa labas. Tawagin mo na lang ako kung tapos ka na. Dalian mo para makakain ka na at makainom ng gamot. Saad pa nito. Iniwan na siya nang hindi na pinagkaabalahang isara ang pinto ng CR. Masakit man ang kanyang katawan, pinilit pa rin niyang lumakad patungo sa tapat ng shower. Gustong-gusto niyang maligo para guminhawa ang pakiramdam dahil nalalagkit siya sa natuyong pawis kagabi. Hinayaan lang niyang umago sa buong katawan ng malamig na tubig pero nalaki ang kanyang mga mata sa nakikita sa dibdib niya patungo sa tiyan hanggang sa baba. Mga marka ni Kate. Lahat yata ng dinaanan nito ay sinadyang mag-iwan ng marka. Mapupula ang mga ito at may kalakihan ng iba. Buti na lang at hindi siya nito nilagyan sa leeg. Kung hindi nakakahiya at baka makita pa ng mga magulang niya. Are you alright, hon? Are you done? Dinig niyang sigaw ni Kate kaya hinila niya sa rack ang roba at ibinalot sa katawan. Masakit man ang katawan pero pinilit niya maglakad ng tuwid na nimoy walang iniindang sakit. Nakasimangot siya lumabas ng banyo at masamang nakatitig sa binata. Kunot noon naman itong pinagmasdan siya na parang nagtatanong kung bakit parang papatayin niya ito sa mga titig niya. Here, wear this. Utos na lang nito at hindi pinansin ang matatalim na tinging ipinupukol niya dito. Isang may kaluwagang puting t-shirt at jogging pants ang inabot niya sa dalaga. Yan na lang munang isuot mo para hindi ka mahirapan at para makakilos ka na maayos. Dagdag pa nito at tinulungan pa siyang magbihis. Ako na lang, kaya ko naman. Umalis ka na lang muna sa tabi ko. Singhal na niya dito. Galit ka ba? May nasabi ba akong mali? Ano bang nagawa kong ayaw mo't mukha kang papatay ng tao kung makatitig sa akin? Sikmat na rin ito, kaya wala siyang nagawa kung hindi talikuran ang binata. Hey, ano bang ikinagagalit mo? Mariing usal nito at pinigilan siya sa palapulsuhan. Huwag mo naman sabihin kaya ka nagsusungit dahil naglilihi ka na agad. Kagabila. Pero isang matunog na sapak ang dumapo sa braso niya na nagpatigil sa sasabihin pa sana niya. What's that for, honey? Takang bulalas niya dito. Feeling innocent ka pa dyan? Halos palabasin mo ng lahat ng dugo ko sa katawan. Daig mo pang vampira? Asik ulit nito sa kanya, tuluyan na siyang tinalikuran. Nakatulala siyang iniwan nito at hindi alam kung ano ibig sabihin ng dalaga. At nang may maalala siya, malalaki ang hakbang na sinundan ng dalaga sa loob ng closet. Now I know what you mean.
Anito at kinabig siya sa matipuno nitong dibdib. Hindi ko kasi mapigil na panggigilan ka. Let me see. Usal nito at walang sabi-sabing hiniklat na lang basta ang suot niyang bathrobe. Kaya lumantad ang hubad niyang katawang puno ng pulang marka ng binata. Kuya Kate, bigyan mo naman ako ng schedule ng practice debate niyo. Gusto ko makisit in. Usal ni Julio sa akin dahil tuwing may school debate kami, lagi siyang nanunood dahil gusto din daw niyang maging isang abogado someday. Kaya lang, ini-encourage siya ng mga magulang na kumuha ng kursong business ad para sa mga negosyo nila. Tulad ko din siya, sa pilitan ng kinuha kong course dahil sa isang malalim na dahilan. Kailangan kong maging abogado para sa kinabukasan ko at sa magiging pamilya ko. Malapit ko nang makamit ang tagumpay ko at sisiguraduhin kong mapapakinabangan ko ito ng habang panahon. Isang taon na lang gagraduate na ako at kung papalari makapasa sa bar exam, ganap na akong abogado at babalik ako sa nakaraan upang magsimulang muli. Next week pang mag-uumpisa mga debate namin. Baka nga twice a week na at isasabak na kami sa ibang university. Tugon ko sa kanya kaya halos imemorya ko ng lahat ng articles at sections at lahat halos ng about sa laws. Binabasa ko na at para sa paghahanda na rin sa nalalapit kong bar exam 8 months from now. Dalangin kong makapasa ako upang makaahon kami sa kinalalagyan namin ngayon. Agad kong hinarap ang mga files na nasa ibabaw ng table ko upang matapos na ito dahil kailangan ko makauwi. Hindi daw maganda ang pakiramdam ni Amara at lagi nahihilo. Kailangan ko pa siyang dalhin sa ospital para ipatingin sa doktor. Kaagad ako umakyat sa hagdanan. Pagpasok ko sa kwarto namin upang puntahan si Amara. Nag-aalala ako sa kanya. Kahapon pa siya hindi pumapasok dahil masama daw ang pakiramdam niya. Han? Tawag ko sa kanya pero himbing pa rin siyang natutulog. Kaya hinagod-hagod ko ng aking kamay ang mga buhok niya para magising siya. Honey, wake up. Mag-ayos ka na at pupunta na tayo sa ospital. Mas mabuti na yung alam natin kung ano nangyayari sa'yo. Kung anong gamot ang inumin mo sa sakit mo para maagapan at hindi na lumala pa. Malumanay ko saad nang umingit siya at bahagyang idinilat ang mga mata. A minute. Paus niyang anas at muli ipinikit ang mga mata. Pag hindi ka pa bumangon, Jay, bubuhatin na kita. Pagbabanta ko pa. Oo na, ito na nga oh. Usal niyang nakapikit at dahan-dahang bumangon. Gusto mo bang kumain muna? Iinitin ko yung ulam. Ani ko nang makaupo na siya at nag-inat. Gusto kong ulam, daing na bangus na may ensaladang labanos. Nakasimangot niyang saad, kaya napakamot ako ng ulo. Dahil hindi ko alam kung saan naman ako kukuha ng labanos at paano gawing ensalada. Pwede ba mamaya na lang pagkagaling natin sa doktor? Ani ko, bibilan kita ng labanos sa may talipapa. Doon kasi ako nakakita ng maraming labanos. Dagdag ko pa. Hinablot niya ang tuwalya sa may tabi ko at nagdadabog na pumasok sa CR. Kaya napapailing na lang ako. Kailangan ko pa magtanong kung paanong gumawa ng ensaladang labanos. Dahil kung hindi ko masusunod ang gusto niya, iiyak na naman siyang parang batang hindi nabilhan ng pasalubong. Kumain ka na muna. Nagprito na ako ng daing na bangus. Mamaya na lang yung ensalada mo. Malumanay kong saad. Buti na lang at may naglalako ng daing na bangus kahapon kaya nakabili ako. Upo na para magkalaman naman ang sikmura mo bago tayo umalis. Sad ko at inalalaya na siyang maupo. Buti naman at napasunod ko siya ngayon. Ang hirap pala niyang alagaan pag may sakit siya. Masyadong malambing na wala na sa lugar. Sinandukan ko na lang siya ng kanin sa plato niya at pinaghimay ng isda para makakain siyang mabuti. Namumutla na rin siya. Ayos na ito, baka hindi ko maubos. Isusuka ko lang yan lahat. Angil niya sa akin. Hindi kaya masyado mo naman pinapagod ang sarili mo sa trabaho mo? Namumutla ka na kasi. Ani ko, o baka naman kulang ka lang sa iron. Dagdag ko pa, pero sumimangot lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Sunod-sunod na subo ang ginawa niya. Parang 1 taon siyang hindi pinakain. Pag gusto niya ang ulam, halos ubusin na niyang lahat. Pag ayaw naman niya kahit masarap, ayaw na niyang kainin. Iyak pa na parang bata. Congratulations, Mrs. You're 9 weeks pregnant. Saad ng doktor na ikinagulat ko at hindi agad nakahumas sa narinig. Ganoon din si Amara.
Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa narinig. Parang may mga kumpeting nagbagsakan sa harapan ko. Wala man sa plano namin sa ngayon pero iba pa rin ang dating kung maging magulang ka na. At mas lalo ko naluha nang makita at marinig kong heartbeat niya sa monitor. Mahigpit na hawak ni Amara ang aking kamay na umiiyak habang walang kakurap-kurap ang mga mata niyang nakatitig sa screen ng monitor na gaya ko. Magiging daddy na ako. Wala sa loob na usal ko na may luha sa mga mata. My first achievement. My first gift from heaven. Dagdag ko pa at pinahid ang mga naglandas na luha sa aking pisngi. Hinugot ko rin sa bulsa ko ang panyo ko at pinahid ang mga luha ni Amara. Nakangiti siya habang lumuluha, kaya ginawanan ko siya ng halik sa noo. Thank you for carrying my child. Usal ko't kinabig siya sa akin dibdib upang ipadama sa kanya na kaagapay niya ako sa lahat ng oras. Reresetahan ko na lang kayo ng mga vitamins na kailangang inumin ni Mrs. para sa baby niyo. Ani ng doktor, kaya pinakinggan ko mabuti at tinandaan ang mga sinasabi niya, ang mga bili niyang mga do's and don't. Pero may isa lang akong tinanong sa kanya na ikinasimangot ni Amara. Okay lang, pwede pa naman. Huwag lang maiipit sa baby at kawawa naman. Baka magreklamo, sundutin ka. Pagbibiro ng doktor na ikinatawa ko ng mahina. Han, okay lang ba sa yung dumaan muna tayo sa talipapa? Malapit sa atin para mabilhan kita ng labanos na gagawing ensalada? Tanong ko matapos kong mabili lahat ng iinumin niyang vitamins at gatas. Ngayon, alam ko na kung bakit siya umiiyak pag hindi nakain ng gusto at kung bakit tulog ng tulog at nagsusuka. Ayoko nang kumain nun. Gusto ko ng santol at balot. Nakasimangot niyang usal. Alam kong para sa baby namin ang gusto niyang kainin pero grabe namang mag-iba ng isip niya. Ayaw agad, hindi pa nga namin nabibili ang gusto niya. Iba talaga ang mood swing ng buntis. Hanggang kailan kaya niya ako susungitan at tatarayan? Okay, hahanap ako ng santol. Baka naman wala pang tindang balot. Ngayon kasi maaga pa. Pwede ba mamaya na lang? Nananantsak kong wika. Basta, gusto kong kumain ng balot ngayon. Singhal niya. Okay, hahanap ako. Bibilan kita kahit hindi pa luto. Sa bahay ko na lang ilalaga. Usal ko't baka umiyak na naman siya. Kahirap naman pala pag naglilihi. Parang hindi ka pwedeng tumanggi o kahit magreklamo. Kailangan, in split second, nasa harap niya. Kung hindi, lagot ka sa kanya. Ilang santol bang gusto mong kainin para mabalatan ko na bago ko pumunta sa gym? Tanong ko sa kanya. Pagdating namin dito sa bahay, kung ano-ano nang kinakain niya, hindi kaya saktan siya ng tiyan sa ginagawa niya? Lahat yata nang makita niya sa mall kanina'y pinabili. Piping bulong ko dahil pag sinabihan ko siya'y nagtatampo at hindi nakakain. Han, pwede ba? Civil wedding muna tayo? Malumanay kong wika. Pagdating ng araw na may pera na ako, may bibigay ko rin sa iyo ang pangarap mong kasal. Sa ngayon, pasensyahan mo muna. Sa West pa lang ang kaya ko. Dugtong ko. Ayoko namang mga anak siyang hindi pa kami nakakasal. Pwede rin naman akong gumastos sa kasal natin. May pera naman tayo. Saad niya. Pera mo lang yan, hindi akin. Pinaghirapan mo yan. Sabi ko sa kanya. Kaya magtiis ka muna kung ano lang ang kaya ko sa ngayon at darating ang araw na maibibigay ko rin lahat ng pangangailangan nyo ng mga magiging anak natin. Kaya kung magrereklamo mga magulang mo, ako ang kakausap sa kanila. Haharapin ko sila. Hindi habang panahoy, kaya nila akong laitin. Baka lahat ng sinasabi nila laban sa akin, kainin nilang lahat yun. Pagdating ng araw, mariin kong angil sa kanya dahil hindi pa ito ang tamang panahon para maningil ng mga pautang sa mga taong ginagawang Panginoon ng pera at kayang pumatay ng kapwa nang dahil sa perang hindi naman nila pinaghirapan. Puro pera na lang ang mahalaga sa kanila. Maya-maya pa inaalala ko ang mga oras na nagpanagpo ang landas namin ng mga magulang ni Amara. Ito ba ang lalaking ito? Ang pinagmamalaki mo sa amin ng papa mo, ha? Isang lalaking patay gutom na pinulot mo lang sa kalye at binihisan kaya nagmukhang tao at nakakain ng masarap dahil sa perang pinaghirapan mo? Yan bang lalaking yan ang gusto mo? Ni walang may pagmamalaki? Ni hindi ka nga niya kayang pakainin? Ni walang sariling bahay? Ni bisikleta'y walang sasakyan?
Humihingal na tungayaw ng mama niya kaya wala akong nagawa kung hindi manahimik na lang. Huwag lang niyang kakantiin si Amara at makikita niya kung paano ako magalit. Kahit anak pa niya ito, wala na siyang karapatan dito ngayon. Mama, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Malaki din naman ang kinikita ni Kate. Siyang gumagastos dito sa bahay. May content business din po siya na malaki ang kita. Mga sportswear niya. Nagsisikap din po siya. Katunayan nag-aaral po siya ngayon. Mahabang paliwanag ni Amara sa mama niya. Nakikinig lang ako sa pagtatalo nila at pinagmamasdan ng bawat kilos nila. Taas kilay ang kanyang ina kumakaasta na animoy isang donyang bilyonarya. At ang kanyang ama naman, akala mo'y may ibubuga kung makaporma sa akin. Isang suntok ko lang na malakas dito baka isugod agad ito sa ospital at hindi na magising. Kahit anumang sabihin mo, pahalamunin mo pa rin siya. Mariing asik na nito kay Amara na ikinainit ng ulo ko. Hoy lalaking patay gutom, layuan mong anak ko. Kung hindi idedemanda kita at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Sikmat niya sa akin at dinuruduro pa niya ako ng hintuturo niya sa mukha. Mawalang galang na misis, wala akong ginagawang masama sa inyo at lalong-lalo na kay Amara. At huwag na huwag niyo ako malait-lait at baka ibalik ko sa inyong lahat yung sinasabi niyong yan sa akin. Sisiguraduhin kong pagdating ng araw, kakainin yung lahat ng binitiwan yung salita sa akin. Kaya kung ako sa inyo, kayo ang dumistansya sa amin ni Amara bago pa ako makagawa ng hindi maganda laban sa inyo. Dahil ako ang magpapakulong sa inyong mag-asawa. Maghintay lang kayo. Magmalaki kayo kung hindi kayo sugarol. Mariin ko singhal sa kanila. Subukan pa niyong guluhin kami ni Amara at makikita niyong hinahanap niyo. Dagdag, sikmat ko pa sa kanila. Yan bang lalaking yan na pinagpalit mo sa amin ha, Amara? Tingnan mo nga't walang modo, barumbado. Sigaw din ng papa niya at pakumpas-kumpas pa ng kamay sa ere na animoy kakandidatong nagtatalumpati sa entablado. Pa, tama na po. Wala namang ginagawang masama si Kate sa inyo. Pagmamakaawa pa ni Amara dito. Umalis na po kayo. Hayaan na po niyo kami. Nasa tamang edad na naman na po ako. Dugtong pa nito. Walang hiya ka? Ito pang igaganti mo sa amin matapos ka namin pag-aralin at palakihin? Ito pang mapapala namin sa'yo? Muling sigaw ng papa niya at akman sasampalin si Amara nang saluhin ko ang kamay nito. Subukan niyong kantiin si Amara at ako nang makakalaban niyo. Sikmat ko sa mga ito at mariing pinigilan ang isang kamay ng papa ni Amara na ipangsasampal sana dito. Pumagitna na ako sa mga ito at marahang tinabig ang kamay nito. Wala akong karapatang paalisin kayo, pero sa ginawa niyo, ako na nagsasabing umalis na kayo habang nakapagtitimpi pa ako. Baka makalimutan kong kayo ang mga magulang ni Amara. Alis! Alis na! Sigaw ko sa mga magulang niya na nakakapit lang sa braso ko si Amara na para bang pinakakalma ako. Demonyo ka? Sino ka para palayasin kami sa pamamahay namin? Mariing sigaw ng mama niya. Ikaw ang lumayas dito dahil hindi ka naman namin pamilya. Pahalamunin ka lang ng anak ko. Sa iyo na napupunta ang perang kinita ng mga negosyo namin. Ikaw ang nagtanamasa. Kaya pala hindi na nagbibigay sa amin si Amara. Hinaharang mo pala. Ganid ka? Timawa? Sakim! Mariing sigaw niya sa mukha kong sunod-sunod. Gustong gusto ko siyang ipaghampasan sa dingding na pader ng bahay. Sa inis ko, pero nagpipigil pa rin ako alang-alang kay Amara. Tatawag ako ng pulis. Ipakukulong kita. Irereklamo ko kayo sa mga management nitong condominium para palayasin ka. Hiyaw din sa akin ang papaniyang nanggagalaiti. Alam ba niya kung sino may-ari ng condominium building na ito? Baka mapahiya lang siya dahil sila Andre ang may-ari nito at wala kaming nilalabag na batas. Umalis na kayo at wag na kayong umasang bibigyan pa kayo ni Amara ng pera para pansugal nyo lang. Pinaghihirapan niyang kitain iyon pero anong ginagawa nyo? Walang habas lang ninyong pinatatalo sa kasino. Kung gusto nyo ng pera, pwede naman kayong pumasok sa kumpanya nyo para matulungan nyo si Amara. Magkakaroon pa din kayo ng sariling kita. Mariin ko ng sikmat sa kanila at hinila na sa kamay si Amara paakyat sa hagdanan patungo sa kwarto namin. Wala namang problema sa akin kung saan tayo ikasal. Ang sa akin lang, dapat magtulungan tayo.
Ang pera ko'y pera mo na rin. Magiging isang pamilya na tayo. Boses ni Amara na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Kaya naipilig ko ang aking ulo dahil bumalik na naman sa isip ko ang tagpo kung saan nilalait ako ng mga magulang niya. Hindi na lang diretsahin ang anak nila na kailangan niya ng perang pansugal. Simula pa lang ng unang kaming magkita-kita, nilalait at inaalipustan na nila ako. Hindi na ako papayag na may mananakit sa pamilya ko. Kahit sabihin pa ng mga magulang pa niya mga ito, ipaglalaban ko ng patayan ang pamilya ko. Maproteksyonan ko lang sila sa taong walang pinahalagahan kung hindi pera. Pera din na nagimit siya ng buhay ng mga magulang ko pero ngayon, malapit ko nang makamit ang hustisya. Ilang taon na lang ang kailangan kong intayin. Lahat gagawin ko para maibalik ko ang para sa amin, para sa pamilya ko, lalo na ngayong magkakaanak na ako. Simula nang may mangyari na sa amin ni Kate, siya na ang nasusunod. Maotoridad at feeling boss na siya kung umasta. Tama nga sa pantahan nilang hindi basta-basta siyang tao. Sa kilos at pananalita pa lang daw, mukhang hindi mo pwedeng suwayin. Para siyang hari. Hanggang ngayon nahihiwagaan pa rin ako sa pagkatao niya. Ayaw naman niyang sabihin kung sino ba siyang talaga dahil pakiramdam ko'y parang may itinatago siya sa akin na hindi ko maintindihan. Alam kong pagdating ng araw, malalaman ko rin pero kailan pa? Sana naman wala siyang tinatagong masamang records dahil kung meron, baka maghiwalay ang landas namin. Halos lumuwa ang aking mga mata nang mapagmasdang mabuti ang singsing na basta na lang niya isinuot sa daliri ko na wala man lang romantic act tulad ng ibang lalaking nagpo-propose sa girlfriend nila. Isa itong 15-carat emerald cut diamond ring na unique cut designed ng Cartier. Ang pagkakaalam ko, milyon-milyong dolyar ang halaga nito. Saan mo ito kinuha? Bakit meron ka nito? Alam mo bang hindi birong halaga ang presyo nito? At ilang kilalang tao lang ang meron nito? Halos manginig ang boses kong sunod-sunod na tanong sa kanya dahil hindi ako makapaniwalang nasa daliri ko ang pangarap na singsing ng mga kababaihan. At dahil sa mahal nito'y walang nagtangkang bumili nito at ilan lang na tao ang nagmamay-ari ng ganito. Basta, ingatan mo iyan at itagong mabuti para pa iyan sa mga magiging anak natin. At wag na wag mong iiwan kung saan-saan. Malumanay pero may diiniyang tugon. Sa susunod, wedding ring na isusuot ko sa daliri mo. Dagdag pa niya, hinila niya aking kamay na may suot na engagement ring at hinalikan niya ito. Maluha-luha akong hindi makapaniwala sa nangyayari sa akin ngayon. Una, ang pagbubuntis ko. Pangalawa, ang nalalapit kong kasal sa lalaking lihim kong minamahal. At ngayon naman ay ang mamahaling diamond ring na limited unique design ng famous na Cartier. Kaya napaisip tuloy ako kung anong uri naman kaya ng wedding ring ang isusuot namin dahil ang sabi niya ay siya na ang bahala sa ring namin. Thank you so much. Paus kong ana sa kanya't niyakap siya ng mahigpit. Gusto ko mang sabihing I love you too. Hindi naman pwede dahil wala naman siyang sinasabing I love you. Kaya nagpasalamat na lang ako. Sa kasal namin ni Amara, hindi na kailangan ng parental consent dahil nasa wastong gulang na kami. Kaya hindi ko na kailangan makiusap pa sa mga magulang niya. Kung ayaw nilang umattend ng civil wedding namin, walang problema sa akin. Ang inaalala ko lang ay mukhang masasabay pa sa panganganak ni Amara ang graduation namin. Ang buwan ng graduation at ang due niya ay iisa. Sinong kasama kong aakyat sa stage? Pag natapat sa graduation ko, malamang sa hindi ako makakaakyat ng stage. Ang tagal kong hinintay ito. Gusto ko sanang si Amara ang kasama ko pero mukhang malabong mangyari dahil sa anak namin. Baby, pwede bang hayaan mo muna ako makagraduate bago ka lumabas? Paakyatin mo naman muna ako ng stage dahil matagal ko ng pangarap yun. Bulong ko habang banayad kong hinihimas ang maimpis pang kaumbukang tiyan ni Amara. Kailan ba ang graduation nyo? Pwede naman kahit ikaw na lang ang umattend. Kaya ko naman ang sarili ko. Sasamahan na lang ako nila Lola. Alam mo naman yun, mas excited pa sa akin. Saad niya sa akin dahil buhat ng malaman nito na buntis siya. Halos araw-araw daw ito sa opisina niya para samahan at bantayan siya.
Minsan naaabutan ko pa ang lola niya sa opisina niya pag sinusundo ko siya. Ang mga magulang lang niya talaga ang hindi nakakaunawa sa amin dahil mukhang nililimitahan na ni Amara ang pagbibigay ng pera dito. Mukhang makikisabay pa ang anak natin sa graduation ko. Ani, Kate. Candidate kasi ako sa may mga honor. Kaya gusto ko sanang makaakyat ng stage at ikaw ang gusto ko magsabit ng medal ko. Pagbibigay imporma niya. Hindi ko naman alam kung kikiligin ba ako dahil sa tinura niya. Pero napakasaya ko at ako ang pinili niyang kasama sa araw ng tagumpay niya. Okay lang sa akin kahit hindi ako magsabit ng medal mo. Basta umattend ka lang para hindi masayang ang pagod mo. And I'm proud of you. Congrats! Sadkot niyakap siya. Nagbunga din ang pagsisikap niya. Malapit na niyang maabot ang mga pangarap niya. Sana ako pa rin ang kasama niya sa tagumpay niya. Kami ng anak namin. Anong honor mo? Dugtong ko pa. Either of the two. Summa cum laude or magna cum laude. Anya. Next, ang bar exam mo na. Mag-review ko mabuti para maging ganap ka ng isang abogado. At wag na wag mong i-stressan ang sarili mo para makapag-focus ka sa exam mo. Andito lang kami ni baby natin. Ani kong nakangiti upang palakasin ang loob niya. Alam kong sa amin na siya kumukuha ng lakas ng loob at inspirasyon ngayon. Pero wala pa akong kasiguraduhan ng bukas na kasama pa rin namin siya. Kung sakaling lisanin na niya kami at bumalik na siya sa dati niyang buhay, gusto kong maalala niya ako pagdating ng araw na naging bahagi ako ng buhay niya upang maabot niya ang kanyang mga pangarap at magsisilbi namang magandang alaala na lang siya sa akin na kahit kailan hindi na siya mawawaglit dito sa puso at isipan ko. Malalim na siyang nakaukit dito kaya pupunuin ko ng mga magagandang alaala ang bawat araw na magkasama pa kami. Isang simpleng salo-salo lang ang naging handa ng kasal namin matapos ang maiksing seremonya. Isang puting bestida lang din na ipinasuot niya sa akin na umabot lang sa tuhod ko ang haba. In-order pa daw niya ito kay Therese. Simple lang ang yari nito pero kita pa rin ang ganda nito at alam kong mahal din ito dahil nakita ko na nakalagay mula sa isang kilalang designer ang tag nito. Puting long sleeve na itinupi naman hanggang siko niya at black slacks ang suot niya. Mga matalik na kaibigan lang namin ang umattend at kabilang sila Andre at mga magulang nito na nagsilbing mga ninong at ninang namin. Kasama din si Maui na naging kaibigan na rin namin. At tanging sulola lang ang umattend sa kasal namin na kamag-anak ko. Dahil kung ano-anong panlalait ang sinasabi nila papa at mama at mahigpit din nilang tinututulan ang kasal namin. Kaya hindi sila nagpunta. Masama man ang loob ko dahil sa ipinapakita nilang pagtrato kay Kate, nalulungkot pa rin ako. Dapat sila ang kasama ko ngayon sa araw na ito pero ipinagpilitan nilang humingi ng pera at mas pinili nilang mangibang bansa. Lahat ng nakakakita sa suot kong singsing, hindi nila mapigil na hindi humanga. Maging ang mga magulang ni Andre, kung ilang beses niyang pinakatitigan ng mga ito. At hindi sila makapaniwalang mabibigyan ako ni Kate ng ganitong uri ng mga singsing. Dahil maging ang wedding ring namin na white gold na napapalibutan ng purong diamanteng kumikislap sa kinang. Maging si Lola, hindi makapaniwala sa suot kong mga alahas, lalo na sa aking engagement ring at wedding ring na puro diamonds. Maging ako'y nagtataka kung saan niya kinuha ang mga ito. Ang ipinasuot niyang hindi kalakihang hikaw at kwintas na white gold ay napapalamutian din ito ng mga diamonds. Congratulations sa inyong dalawa. Alagaan niyong isa't isa at kung may problema, don't hesitate to call us. At yung baby niyo, huwag niyong pababayaan. Mahabang wikang paalala ng mommy ni Andre sa amin. Kaya puro po at opo na lang ang naging tugon namin pareho ni Kate. Nangako din siyang dadalawin niya ako paminsan-minsan. Ikaw, Andre, kailan mo naman kami bibigyan ng apo ng daddy mo? Naunahan ka na nila Kate at Amara. Reklamo ng mommy niya. Mom, maghintay lang kayo, darating din tayo dyan. Hayaan niyo nang mauna sila Kate, matanda na ang mga yan. Katwiran niya sa mommy niya. Tumigil ka nga, mas matanda ka pa nga sa akin. Segunda naman ni Kate.
Buwan lang ang tanda ko sa'yo. Singhal pa nito. Natapos ang munti naming kasiyahan at lahat ng dumalo sa aming kasal, pawang nasiyahan naman kahit isang ordinaryong handaan lang at hindi umaalis sa tabi kong aking asawa. Lagi siyang nakaalalay sa akin. Maya't maya din niya akong tinatanong kung pagod na ba ako at kung anong gusto kong kainin. Masyado akong binibaby, kaya minsan na itatanong ko sa isip ko kung ganito ba talaga siyang mag-alaga. Are you tired, honey? Samahan na kita sa kwarto para makapagpahinga ka. Baka kung mapano pa kayo ni baby. Turan niya at inalalayan na niya ako kahit hindi pa ako nakakapagsalita. May gusto ka pa bang kainin? Dagdag tanong pa niya. Wala na, busog na busog pa nga ako. Ani ko at sinimangutan siyang halos kargahin na niya ako kung makaalalay siya sa akin. Kaya ko na, ako na lang. Kailangan ko ring maglakad-lakad para may exercise ako. Baka naman manasin na ako agad sa ginagawa mo niyan. Reklamo ko na. Napakamot naman siya ng batok niya at bahagyang lumayo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sa inyo ni baby. Baka kasi nahihirapan ka na. Letanya pa niya. Kaya ko na. Minsan-minsan lang naman ako supungin ng pagkahilot pagsusuka sa umaga. Natural lang naman yun sa kalagayan ko. At huwag mo ko masyadong ginagawang baby. Baka makasanayan ko na yan. Singhal ko na sa kanya. Baka iwan niya ako, hahanap-hanapin kong ginagawa niya. Paano na? Pwede ko bang ipagpilitan pa ang sarili ko sa taong ayaw na sa akin? Kahit sabihin pang kasal kami, kung iniiwan ka na ng partner mo'y wala ka nang magagawa. Ikaw lang mag-isa ang luluhas sa pigati at lungkot. Ikaw lang mag-isa mo magdadala ng lahat ng sama ng loob dahil hindi naman pwedeng makihati ang kahit na sino sa iyo. Pero kung asawa o boyfriend mo, marami kang kahati at makikihati sa iyo. Bandang huli, ikaw pang masama. Ikaw na ngang inagawan. Hanggang ngayon wala pa rin akong alam sa tunay na pagkatao ni Kate. Kahit anong tanong ko sa tunay niyang pinagmulan, walang direktang sagot ang lagi niyang tugon. Makahulugan ang bawat binibitawan niyang salita na hindi ko pa rin maunawaan. Ilang buwan na rin kaming kasal at alam ko legal ang kasal namin pero hindi pa rin niya ako mapagkatiwalaan ng mga lihim niya tungkol sa pagkatao niya. Sino ba siya talaga? Sino ba ang lalaking pinakasalan ko at saan siya nagmula? Ano ang mga lihim niya sa buhay? Baka may iba pa siyang pamilya at ako maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya niya. May criminal records kaya siya? Nasama kaya siya sa mga taong may connection sa droga? Mga katanungang hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng kasagutan dahil baka isang araw, maging kami ng anak namin ay madamay sa mga kalokohan niya. Are you alright? May masakit ba sa'yo? May gusto ka bang kainin? Sunod-sunod na tanong niya ang nagpagising sa malalim kong pag-iisip. Hinimas din niya ang may kalakihan ko ng tiyan. Pinahihirapan ka ba ni baby? Dugtong pa niya. Dahil kung minsay sumisipa na ang aming anak at madalas niya ding dinadama iyon na tuwang-tuwa. Samantala'y nangingiwi naman ako dahil kung minsay medyo masakit. Wala, naiisip ko lang paglabas niya kung sino bang kamukha niya. Pagsisinungalin ko, okay lang kung ikaw ang kamukha niya pero mas pogi siya kung ako magiging kamukha niya. Saad niya at kumindat pa siya. Son, behave ka lang dyan ha, sa loob ng tummy ni mommy. Para hindi siya mahirapan. Kausap pa niya sa tiyan ko at hinalik-halikan pa niya ito. Kahapon nagpa-ultrasound na kami at lumabas na baby boy ang anak namin. Kaya tuwang-tuwa siya. Kaya nga ngayon nag-iisip na kami ng ipapangalan sa kanya. Ikaw na mag-isip ng pangalan niya. Titingnan ko na lang kung papasa sa akin. Apollo, Gabriel, Carlo, Lucas, Miguel, Joaquin, Calixtro. Sunod-sunod kong wika. Wala sa loob. No! Hell no! Bulalas niyang bigla. Where did you get that names? Huwag mo ipapangalan sa anak natin ang mga yan. Baka magdiwang ang mga lahi ng kuhol. Sikmat na niya sa akin. Gusto ko mang matawa sa huling sinabi niya ipinigil ko na lang at baka magalit pa siya. Ikaw na lang kaya mag-isip ng pangalan. Usal ko. Hindi ko alam kung maarte ba siya sa pangalan o talaga lang bang ayaw niya sa mga binanggit ko. Ikaw na lang, titingnan ko na lang kung walang katulad na pangalan ng mga nuno sa punso.
Sad pa niya. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o nanloloko lang pero mukha naman siyang seryoso. Basta, ilista mo na lang kahit ilan para marami tayong pagpipilian. Ani pa niya, kaya napatango na lang ako at napaisip kung sino ba ang mga lahing kuhol at nuno sa punso na binabanggit niya. Mga salita niya nagiging palaisipan sa akin.